Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video nga, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. So ngayong araw po ng Lunes, back to school na naman po ang ibang mga eskwelahan. Diba? And isa nga dito, itong kapatid ni Raisa Madison na nagsimula na po ang eskwela, ang first day of school. Sabi nga po ng Team Raisa, picturean ko daw muna siya, itong bunso po no, na kapatid ni Raisa Madison, bago pumasok sa school. Sa sobrang excited, naiwanan yung baon. Grabe lang mga kadabarkads, no? Kasi yung ibang mga bagets, talagang hindi na po sila makatulog sa sobrang ka-excitedan nila sa first day of school. Diba? Sana laging ganun, diba? Sana araw-araw. Hindi lang pagbago yung gamit. Diba? Next topic naman, pag-usapan natin itong binahagi ni SQ Jean na kung saan ganap po ito kahapon araw ng Linggo. So, ito po yung pinag-aabalahan ni SQ Jean. Nagluto po siya ng pork chop bato ng liempo, mga kadabarkads, na minarinate po sa toyo. And makikita nga dito na mukhang ang sarap. Pero, ito nga yung nakakatuwa po mga kadabarkads sa ganap na yan. Hindi daw po maipinta yung mukha ni SQ Jean dahil doon sa usok nung kanyang iniihaw na baboy. Sabi niya, ano ba yan? Ang sagwa ng mukha ko dito. Ang sakit kasi sa mata ng usok. Pero okay lang yan, SQ Jean. Maganda ka pa rin naman. And syempre, natural yung beauty mo. Samantalang ang ABS-CBN, mga kadabarkads, meron pong ginawang write-ups kay Maine Mendoza. Aside ito sa milestone ng pag-audition niya dito po sa Eat Bulaga. So sabi nga dito ng ABS-CBN, aside from her audition milestone, Maine expressed her gratitude for the renewed attention being given to her 2019 film Isa Pa With Feelings with kapamilya actor Carlo Aquino. So naglabas po kasi ng statement si Maine Mendoza sa kanyang pinakang group dito sa Instagram, no? Sabi niya, it has come to my attention that some people are only now discovering Isa Pa With Feelings. TBH, it brings me so much joy knowing casuals are enjoying the film, albeit 6 years late, hence this random channel update. So, to everyone who enjoyed the film then and now, thank you for the Isa Pa With Feelings love and appreciation. Share ko na din one of the reasons why I've declined movie. Meron pala siyang mga dinidecline na movie offers, no? After Isa Pa With Feelings is because of the fear of doing another one and failing to deliver. Yun pa rin kinakatakot niya. I'm so proud of Isa Pa With Feelings because of how beautifully the movie was done. I often find myself telling people, maganda yung pelikula and that it's worth a watch. Typical Maine would say, wag mo nang panoorin. But I am just so proud of that film and will forever I'll never get tired of saying maganda yung pelikula. Share ko na din na since this scene has been going around too, before filming the confrontation scene, Kaloy and I were sitting inside the car and I was feeling so anxious. I think you all know how much I dread drama scenes, and when I do something out of my comfort zone, my mind has already convinced me I can't do it and that I'll fail miserably before I even get there. It's always so difficult to fight the voices, especially the seeds I planted in ourselves. I never forget how Kaloy held my hand and how we sat in silence in the car for a few more minutes. It was one of his many ways of helping me get into my character and just be in the moment for a literally struggling actor. Little gesture like that have a huge impact. He helped me in many ways and annoyed me too throughout the film, and I'm really glad that he was the Gali to my Mara. Also, a fun trivia, I first heard Sino Ba Unique in Arjo and Jessie's film trailer Stranded 2019, but they didn't end up using the song.
I fell in love with it the first time I heard it and immediately thought, shit, yan na ang OST ng Isa Pa With Feeling. It just fits perfectly along with Case Buwan Come 2023 hearing Uhaw by Dilaw for the first time also reminded me how it could have been a great song for Isa Pa With Feeling too. Dami kong sinabi, di ba? Basta Isa Pa With Feelings will always hold a special place in my heart. I hope it resonated with you the way it did with me. Thank you for all your love and appreciation. So yan po yung naging statement ni Maine Mendoza. Ngayong June lang to mga Kadaber Kads ha. So another revelation naman to ni Maine Mendoza. Next topic naman, isang Daber Kads po ang humihingi ng saklolo at kinuha po ang atensyon ng maraming Daber Kads for awareness dahil nga po sa nangyari sa kanyang insidente dito po sa sinakyan niyang airplane. So, sinong Daber Kads yan? Walang iba kundi po itong si Alden Richards. So, shoutout niya po at pinarating niya sa Cathay Pacific. No? Dahil yung kanyang bike, mga Kadaber Kads, ay nasira na damage. Sabi nga dito ni Alden Richards, shoutout to Cathay Pacific for fracturing my bike frame and unloading my bike box and bike rack on my way home to the Philippines. Please do something about this. At pinost niya rin po yan sa kanyang Facebook account na merong caption na attention daw po, mga Kadaber Kads. Attention. So, inaalerto niya po ang lahat na sana hindi ito mangyari sa inyo, mga Kadaber Kads. So, kailangan po itong pagbayaran syempre at sagutin yung damage ng kanyang bike na nagkakahalaga po ng milyon-milyon, mga Kadaber Kads. Ngayon, since pinost nga po sa public ni Alden Richards itong incident yung nangyari sa kanya, maraming nagsasabi na bakit daw ipopost pa sa social media, bakit daw hindi na lang personal na makipag-ugnayan mismo doon sa sinakyan niya pong airplane. So, ganito po kasi yan, kaya pinost ni Alden Richards dito sa public yung tungkol dyan for awareness ito. Sana hindi ito mangyari sa ating mga sumasakay, diba, and nagta-travel sa iba't ibang mga bansa. Sabi nga dito ng isa, parang pinagtanggol niya nga po si Alden Richards. Sa lahat ng nagtatanong, bakit dito sa social media dinaanan? Why not? Kayo lang ba pwedeng magreklamo sa mga pang-araw-araw na buhay nyo? Tao din siya, nasa limelight lang, but still have the same right as we all have. Kaya wala kayong pake kung anong gusto niyang gawin. Makikibasa ka na lang. Magko-question ka pa, wow, edi ikaw na. Go Alden Richards, sue them. So, dapat po talagang managot, mga Kadaber Kads, etong airplane na talaga naman pong naka-damage ng kanyang milyon na halaga ng bike. And also, for awareness na din po ito para sa lahat. So, anong say nyo dito, mga Kadaber Kads? Please comment down below.